Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa ating buhay na patuloy niya pong ipinagkakaloob. At ngayon po tayo ay dadako sa 37 kabanata ng Aklat ng Genesis. At bago po natin ito umpisahan, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. At salamat Lord sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo upang mapagnilay namin ang iyong salita. Samahan niyo po kami Lord, turuan niyo po kami at dalangin namin Lord ang mga salita mo ay maging tungtungan namin upang maging mas matibay kami sa aming pananampalataya at maging mas malapit po kami sa iyo. Salamat Lord, in Jesus' name, Amen. Genesis chapter 37 verse 1, sabi po dito, si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak na Bilha at Silpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamunghian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Ayan, state po dito yung 17 years old na. So, ibig sabihin, ito yung umpisa ng remarkable story or life story ni Joseph. Kumbaga po si Joseph, kung babalikan po natin ang ating mga unang mga nabasa ng aklat, mga kabanata, si Enoch ay nagpakita ng paglakad or namuhay siya ng may pananampalataya. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuhay nakita talaga yung pananampalataya. Samantalang si Noah naman ay pagiging matyaga, pagiging matibay sa kanyang pananampalataya. Si Abraham naman po ay ang kanyang pagsunod, no? Pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Samantalang si Isaac naman, yung kapangyarihan o lakas ng pananampalataya. Samantalang si Jacob, ang pananampalatayang may disiplina. At si Joseph naman ay ang pananatili, no? Or ang pagiging matibay sa pananampalataya. Okay. So dito makikita po natin ang mga buhay ng mga naunang mga hero, no, of the Bible. Dito po makikita natin, no, dahil na kay Joseph na po tayo, si Joseph ay nakaranas ng pagmamahal. Subalit nakaranas din naman siya ng yung kapuutan siya, no. He is favored, no. Siya ay nakaranas ng mga pabor at nakaranas din naman siya ng abused. So, na-tempt, no? Makikita natin sa mga susunod na kabanata, na-tempt siya. And pinagkatiwalaan, exalted and abased. Pero alam niyo po ba na sa kabila po ng kanyang mga dinanas, no, sa loob ng 100 mahigit or 110 taong pamumuhay ni Joseph, wala tayong makikita sa buhay niya na nag-complain siya sa Panginoon or nawala siya sa lakbayin na nais ng Diyos sa buhay niya. And makikita rin po natin na yung kahirapan ng buhay, yung mga atake sa buhay niya, yung pagpapahirap na naranasan sa buhay niya ay hindi ito nakasira, no? Hindi nasira yung pananampalataya niya, hindi nasira yung kanyang pagkatao. And even, no? And even po yung kayamanan na makikita din po natin, ma-observe natin niya na even yung kayamanan niya or ang pagiging sikat niya or kilala or pagiging mataas na tao, hindi rin po yon nakasira sa kanyang pangalan, no? Siya ay nanatiling mabuti sa private life man niya o sa public life. Ibig sabihin, may nakakakita man o wala, nananatili siyang mabuting tao.
At alam niyo po ba, isa yon sa pinakamagandang karakter ni Joseph, no? Most of us, karamihan sa atin, na nagiging mabait lang tayo kapag maraming nakakita na or nakatingin. Pero kapag tayo na lang or yung mga tao na lang na malalapit sa atin, no? Parang lumalabas na yung bad side natin. Samantalang si Joseph po, may tao man o wala, nananatili po siyang mabuting tao. At makikita din po natin na yung buhay po dito ni Joseph ay isang buhay na kagaya po ng buhay na nilakaran ni Jesus. So marami pong bagay na matatalakay natin na patungkol po kay Jesus dahil po yon sa buhay po ni Joseph. Makikita po natin no, na mahal ni Israel si Joseph kasi nga po nung ipinanganak si Joseph ay may edad na si Jacob, no? At dito makikita natin na siya yung unang anak ni Raquel, no? Siya ang unang anak ni Raquel kay Jacob. Si Jacob po ay tatay, no? He is a father ng magulong family. Alam natin 'yon. Yung mga anak niya sa 4 na asawa na naninirahan ng magkakasama ay kalimitang merong kompetisyon, merong paglalaban, no? Pero sa kabila po nito, meron talagang naging favorite si Jacob at yun po ay si Joseph. Yun nga po, sabi natin kanina, ang isa sa reason daw po ay kasi si Joseph ay ipinanganak nung siya ay matanda na, matanda na si Jacob. Ayan. Again, si Joseph hindi siya naipanganak sa pamilyang perfect, no? Ang family niya ay napakaraming conflict, napakaraming problema. But yet, makikita po natin yung buhay po ni Jacob sa ating pagtatalakay. Okay? Nabanggit po din kanina nung binabasa natin na sila po, si Jose, kasama ng kanyang mga kapatid na lalaki ay nag-aalaga ng kawan. Ano po? At dahil sa mga masasamang pag-uugali ng kanyang mga kapatid, ito pong si Jose ay nagre-report sa kanyang tatay, no? So, sinasabi niya sa tatay niya yung mga masasamang gawain ng kanyang mga kapatid. So, hindi po ito yung kagaya ng iniisip ng iba, ay sip-sip si Joseph, no? Kumbaga, honest po si Joseph, no? Sa kanyang tatay. At sinasabi rin po natin na ginawa, no, ni Jacob ng damit, no, si Jose. Yan. So, ginawa niya ng damit na may mahabang mangga. So, sa English po, ang tawag doon is tunic garments, yung ibang ginamit, yung iba naman tunic clothes with many colors, yan po ang sinasabi niya. So, dito po talaga makikita natin yung pagpapakita ng favoritism ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. At itong pagpapakita ng favoritism ni Jacob kay Jose ang naging ugat po ng pangit nilang pakikitungo sa kanilang kapatid, no? So makikita natin na dito nag-umpisa yung jealousy, yung envy, no? Dito nag-start. Kaya naman talagang nakaranas si Jose ng iba't ibang pangit na pagtrato. Ayan, so be very careful tayo, no, pagdating po sa pagpapakita ng favoritism kasi hindi lang naman nasisira yung ating relasyon. Siyempre, di ba, naiinis din sila sa atin. And at the same time, yung pinagpapakitaan din natin ng favoritism, sila yung unang-unang inaatake. So, be very careful, okay? Sa verse 5, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niyang nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yumuko sa paligid nito ang inyong mga binikis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. So, dito po makita natin, no? Sinasabi lang naman ni Joseph yung kanyang panaginip, pero sobrang nagalit yung kanyang mga kapatid. Siguro, ang isa sa magiging lesson natin dito, we should learn how to
to control our mouth. Kasi hindi lahat ng tao na pagsasabihan natin ng mga bagay-bagay, especially kapag yung bagay na yun is nasa ating pabor, is tatanggapin ng karamihan. No? So, dito makikita po natin siguro dahil masaya na overwhelmed si Jose dun sa kanyang panaginip. And ito ay inilatag, sinabi niya sa kanyang mga kapatid na for sure naintindihan nila, kaya naman talaga sila nagalit. So, siguro magandang matutunan natin dito na learn to control your mouth, and at the same time, kapag alam natin na hindi yun kayang tanggapin ng ibang tao, then don't share it. Okay? Unless ito ay babala or ito ay makakapag bigay ng paunang paalala or pag-iingat sa kanila. Yan. So, responsibility po natin. Ayan. So, sa verse 9 po, sinasabi dito na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y naghalit din sa kanya. Ano ibig mo sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose. Ang kanyang mga kapatid iniisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. So, nagkaroon pa ng pangalawang panaginip si Jose. And even yung kanyang tatay ay nagalit din. Ano po? So, alam nyo, talagang ang tao, no, hindi ganun kadaling tanggapin. Well, tinatanggap naman kapag ang tao is ang panaginip niya is maganda para sa kanya. Pero siguro kung yung panaginip na maganda na nga para sa kanya, tapos hindi pa maganda para sa iyo, 'di ba? Maiinis ka, yun yung normal na magiging respond ng tao. Yan. So dapat maging maingat din tayo, no? At maging masuri. Okay. And sometimes siguro dahil sobrang pabor sa kanya yung panaginip, nagkakaroon siya ng sense of pride na the way niya siguro i-deliver yung panaginip niya. At siya ay nakafocus, makikita natin, nakafocus si Jose doon sa napakagandang panaginip niya na napabor talaga sa kanya. At hindi siya aware kung ano yung mararamdaman ng tao sa paligid niya. Dito, sa bagay na to, makikita natin yung pagkakaiba ni Jesus kay Joseph, no? Doon, tinitignan natin dito yung pagkakalintulad ni Jesus kay Joseph. Pero sa part na to, nakita natin na naging self-centered si Joseph without considering yung mararamdaman po ng ibang tao. Yan. Pero sa kabila ng maling pag-share, no, waling pagkwento ni Joseph, still ito yung totoo and nangyari at mangyayari po talaga kung ano yung panaginip niya na yon. Na ibig sabihin, yung panaginip niya na yon, yun yung vision na pinapakita sa kanya ng Panginoon. Sometimes kasi merong pangungusap ang Panginoon sa atin na para sa atin lang, na kailangan it's between you and the Lord, no? Hindi natin kailangang i-share sa iba ng may pride, kasi nga ito yung magkukos talaga ng hindi magandang pagtanggap ng mga tao sa paligid natin. Verse 11, inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid, iniisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. So, siguro maraming naiisip si Jacob, pero nanatiling tikom yung kanyang bibig at ayaw magsalita. So, yan. So, verse 12, isang araw nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Okay, makikita po natin dito, inutusan si Jose ng kanyang tatay. So ganito talaga yung mga tatay, no po, na kahit malalaki na yung mga anak mo,
pag hindi mo sila nakikita ng matagal-tagal, nandun yung pag-aalala para sa kanila. Kaya naman po, inutusan niya si Jose para malaman niya yung kalagayan ng kanyang mga anak. And then nga po, nakakita siya ng isang lalaki, tinanong siya kung anong hinahanap niya. And then 16, hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Sa pagkasagot niya nito, saan ko po kaya sila makikita? 17, sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Ayan. Makikita rin po natin na yung mga kapatid niya dito, nagtatrabaho sila ng mga mahirap na bagay. Like for example, sila yung sinisend out para mag-alaga ng mga sheep. Samantalang si Joseph nakastay sa bahay. So dito makikita po talaga natin yung pabor, no, na nararanasan po talaga ni Joseph. So ayan, so makikita natin yan talaga, yung pagpapakita talaga ng favoritism. Maybe talaga may part na ganun. Ayan, mapapansin po natin, pumunta siya ng Shechem kasi nandun na yung mga kapatid niya. Natatandaan niyo ba yung word na Shechem, yung lugar na Shechem? Itong Shechem na to, ito yung place kung saan ni-rape si Dina, di ba? So, dito po talaga makikita natin na may mga place talaga sa Bible na nauulit-ulit, at yung place na yon, merong mga specific na mga nangyayari doon na remarkable, no? At dito din sa Shechem na to, mangyayari yung pangit na pangyayari kay Joseph. Ayan. Sabi po sa verse 18, malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Okay. Ang inggit or galit, no? Or inggit. Basta nagmumula siya sa inggit or selos po, ay nakakagawa ng mga pangit na bagay. Sabi dito, patayin, no? Ang plano talaga nila is patayin si Jose. Alam niyo po, yung inggit, marami yung magagawa. Patay dito, hindi lang siya literal na patayin ka physically, kundi yung patayin yung pangalan mo, sirain yung pangalan mo, sirain yung pag-asa mo, sirain yung integrity mo. Lahat po pwedeng gawin or magagawa ng galit or paninibugho. Kaya ingatan po natin yung ating mga puso kasi mahirap na dahil sa selos or dahil sa inggit is marami na tayong nasasaktan, marami na tayong naitutulak palayo, and at the same time may mga taong nawawala ng opportunity dahil po sa mga nagagawa ng inggit or selos. Ayan, sabi sa 19, sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Ayan talaga yung kanyang tagline, no? Yun yung kanyang title, The Dreamer. Kaya, di ba, yung Joseph the Dreamer. Okay, patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Tandaan po natin na ang galit, ang selos, or ang kasalanan ay nanganganak, no? So, imagine nyo po, papatayin na nila, tapos magsisinungaling pa sila sa tatay nila. No, yun din po yung type po ni Jesus dito, yung akala ng tao pag napatay nila si Jesus is panalo na sila. O ito rin, no? Akala din ng mga kapatid ni Jose, pag napatay nila si Jose, tapos na rin, no? Hindi ganun kadali yon. 21, narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, hulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Ayan. So, bakit si Ruben, no? Si Ruben, tandaan po natin na yung last verse ng chapter 36, nakita natin na si Ruben ay nakagawa ng malaking kasalanan sa kanyang ama, kung saan ay sinipingan niya yung asawang alipin ng tatay niya. Ngayon naman, gumagawa siya ng mabuti para sa ama niya. So siguro yung guilt at saka yung repentance nandun sa heart ni Ruben na ayaw niya nang makagawa ng pangit na bagay sa tatay niya. Kaya naman, yung pinaplanong hindi maganda ng kanyang mga kapatid, gusto niya na ma-save si Jose para maging pabor sa tatay niya kasi alam niya na favorite ng tatay niya si Jose.
Okay. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango at nadadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong pamapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal sa Midianita, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Kita niyo po, binenta siya. No, same sa pagbenta kay Jesus, 'di ba po? And makikita din po natin dito yung pagkakasundo-sundo ng mga magkakapatid na sa bagay na gagawin nila kay Jose. So, yan. Sabi sa verse 29, pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? So, yan. So, ang intensyon ni Ruben kung bakit ayaw niyang papatay si Jose kundi ihulog sa balon kasi gusto niya yun i-save para idala sa tatay niya. Now, nung binenta si Jose ng kanyang ibang mga kapatid, hindi alam ito ni Ruben. Kaya nung bumalik siya doon sa balon, wala na si Jose. It same like the story of Jesus, 'di ba? Nung pumunta doon sina Mary Magdalene at yung isa pang Mary para puntahan si Jesus doon sa kanyang libingan. Nung nadatnan nila, it's an empty tomb, no? Walang laman yung libingan. So, same din dito, no? Nung binalikan ni Ruben ang kanyang kapatid na si Jose, walang laman ang balon. Ayan. So, may pagkakalintulad po. Okay, verse 31, nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit, kaya nga kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko, pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng kanyang ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantalang pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Ayan, makikita po natin na sobrang dinamdam at sobrang pinagluksa ni Jacob ang pagkamatay ni Jose. Ayan, hindi lang talaga ng mga kapatid ni Jose, talagang matalino nilang pinagplanuhan kung papaanong hindi malalaman ng kanilang tatay kung ano yung ginawa nila kay Jose upang hindi nga naman sila ang sisihin o hindi magalit sa kanila. So, dito makikita po talaga natin na nangyayari yung mga bagay-bagay talaga sa pamamagitan ng pagkakaisa nila, and at doon sa ginawa nila, grabe yung pamimighati ng kanilang tatay. Kaya makikita po natin yung mga dinanas ni Jose. Siya ay binak or inalipusta or dinusta ng mga kapatid. Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. So talaga makikita natin, same po sa mga pangyayari kay Jesus Christ. And yung isa na sinasabi niya, tingnan nga natin kung mangyayari pa yung kanyang panaginip. So, akala nila nakabase sa tao yung mga mangyayari sa pinapakita ng Panginoon. Same din kay Jesus Christ, yung sinasabi niya na, mamamatay ang anak ng tao at pagkatapos na mabubuhay siya. So, even yung mga nandoon, yung mga pinuno noon, kasama sina Poncio, sina Pilate, sila din naniniwala din sila walang mangyayari, hindi mangyayari yung mga sinasabi ni Jesus pag napatay na siya. But syempre po, hindi yun nangyari, hindi ganun ang nangyari. Ayan.
Ayan, kaya naman kaabang-abang ang susunod na paglalahad ng kwento ng buhay ni Joseph. Kaya patuloy po tayong tumutok at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Salamat po!